Sa kalagitnaan ng gabi sa Georgia, pinag-uusapan ng dating Navy SEALs na sina Michael at Russell ang kanilang susunod na trabaho kasama ang ex-cop na kapatid ni Russell na si Gabe. Dapat silang magnakaw ng safe deposit box mula sa isang bangko na naglalaman ng mahalagang impormasyon na may kaugnayan sa isang Jewish-Russian mafia boss at sumasang-ayon sila na kakailanganin nila ng tulong mula sa mga tiwaling pulis. Nang maglaon ay nakipagpulong sila sa mga opisyal na sina Marquez at Franco upang gumawa ng plano. Samantala, nakipagpulong ang Russian crime lady na si Irina sa dalawa sa kanyang mga tauhan na nagdala ng kanilang pinakabagong mga biktima sa trunk ng kanilang sasakyan. Sila ay pinahirapan at isa sa mga kriminal ay nagbigay kay Irina ng isang bag kung saan nakalagay ang kanilang mga ngipin na itinapon sa loob ng trunk bago ito isara. Makalipas ang 2 linggo, inihahanda na ng gang ang kanilang mga armas at maskara sa isang van na minamaneho ni Russell. Siya ay pumarada sa sulok sa tabi nito at ang iba pang 4 na kasamahan niya ay sumugod sa bangko, bumaril sa itaas bago pinatumba ang mga gwardya. Ang mga alarma ay tumunog na, kaya mayroon lamang silang 3 minuto upang alisin ito bago dumating ang mga pulis. Nakita ni Gabe ang tagapamahala ng bangko na sinusubukang tumakas at hinabol siya para hulihin siya, pagkatapos ay ipinakita nila sa kanya ang ilang larawan ng kanyang tahanan at ng kanyang pamilya upang pilitin siyang makipagtulungan. Dinala nila ang manager sa vault at ipinakita sa kanya ang numero na gusto nila. Matapos kunin ng lalaki ang kanyang mga susi at ilagay ang mga ito sa lock, itinulak siya ni Michael para buksan mismo ang kahon. Napansin ni Gabe ang isang tumpok ng pera sa malapit at kumuha ng ilan sa kanyang bag bago nila tuluyang idagdag ang kahon. Sa kanilang paglabas, nilock nila ang pinto ng vault at inihagis ang mga susi sa manager. Si Gabe ang unang umalis sa bangko at nagmamadaling magtago sa isang kotse habang binibigyan siya ni Russell ng mga tagubilin kung anong landas ang tatahakin dahil tinatap niya ang scanner ng pulis. Nang lumabas din ang 3, nilagyan ni Michael ng 2 flashbang grenade ang pinto at nagtakbuhan ng mga tao para magtago sa vault. Ang 3 ay sumama kay Gabe sa kotse at sila ay umalis habang si Russell ay nagnanavigate para sa kanila sa pamamagitan ng radyo. Kalmado silang naglalakbay saglit ngunit biglang sumabog sa bag ang isang security die pack na may kasamang pera. Ang sasakyan ay napuno ng nakasisilaw na pulang usok na nagpapahirap sa pagmamaneho. Sinubukan nilang buksan ang isang pinto upang palabasin ang usok, ngunit napunta lamang sa isa pang sasakyan at nagdulot ng isang aksidente na humaharang sa kalsada na iniwan si Russell sa likuan. Nagpa siya ang mga magnanakaw na lumabas at magpaputok upang pilitin ang mga tao na tumakas, habang hinahampas ang bintana ng isang lalaki na tumangging umalis hanggat hindi niya ito ginagawa. Nagmamasid si Russell mula sa malayo at nakita ang isang sugatang babae na hindi dapat mangyari. Nang makakuha na sila ng bagong sasakyan, ina-activate nila ang isang bomba sa loob ng dati nilang sasakyan at umalis bago ito sumabog. Maya-maya ay dumating na ang mga pulis at umalis na rin si Russell. Makalipas ang ilang sandali sa isang liblib na lugar, ibinaba ng grupo ang lahat ng maruming kagamitan at ang kotse. Sinisigawan ni Marquez at Franco si Gabe dahil sa pagkuha ng pera dahil isa itong pain para sa mga baguhan na magnanakaw para makuha nila ang pulang usok. Inilabas pa ni Franco ang kanyang baril habang pinapagalitan siya, ngunit pinagbantaan siya ni Michael na itabi ito. Nang tapos na sila, binaril nila ang tangke ng gasolina ng sasakyan at sinindihan ito bago umalis. Nang maglaon, pumunta si Michael sa isang planta ng karne kung saan dinadala ng mga tauhan ni Irina ang kanilang mga biktima sa mga truck ng karne. Ibinigay sa kanila ni Michael ang kahon upang tapusin ang kanilang misyon. Samantala, pumunta si Detective Allen sa bangko para imbestigahan ang nakawan at pinagalitan ng manager sa hindi pag-iingat sa mga pino-post nito sa social media. Kasabay nito, ang pamangkin ni Allen at ang dating Marine na si Chris ay pumunta sa istasyon para sa kanyang unang araw ng trabaho. Maya-maya ay dumating din si Marquez at napansin niyang may kulay pula na mantsa siya sa kanyang sapatos at pantalon. Inutusan ng commanding officer si Chris na sila ni Marquez ang magpa-partner na nagreklamo tungkol dito at hindi pinansin. Magkasama silang nagpapatrolya sa bayan ngunit inaasikaso lamang ang mga kalokohang bagay tulad ng babaeng hindi nararapat sa publiko. Sa kanyang apartment, gumamit si Michael ng burner phone para tawagan si Franco at sabihin sa kanya na magkikita sila sa loob ng 2 araw. Pagkatapos ay sinunog niya ang SIM card sa microwave. Pagkatapos, pumunta si Michael sa halamanan ng karne kung saan kinapkapan siya ng mga tauhan ni Irina bago siya makita. Tumakbo ang pamangkin ni Irina na si Felix upang yakapin si Michael na inihayag na siya ang kanyang ama. Inaasahan ni Michael na mababayaran siya dahil sa pagnanakaw nila, ngunit inihayag ni Irina na may isa pang misyon na dapat gawin muna.
Nang subukang tumanggi si Michael, nagbanta si Irina na hindi na niya muling makikita si Felix. Habang sinasabi sa kanya ni Irina ang tungkol sa susunod na trabaho, napansin ni Michael ang isang silid na puno ng mga ahente ng federal, kaya nag-alala siya. Nang maglaon ay tinawagan ni Irina ang kanyang asawa na boss ng Jewish-Russian Mafia na kasalukuyang nasa kulungan ng Russia. Sinabi niya na ang pagtanggi ni Michael na gawin ang trabaho ay hindi katanggap-tanggap at pinayuhan si Irina na saktan si Michael. Nang gabing iyon ay nakatanggap si Russell ng tawag mula kay Michael na nagsasabing kailangan nilang magkita kaagad. Nang sumakay si Russell sa kanyang sasakyan, lumitaw sa kanyang likuran ang mga tauhan ni Irina at pinatulog siya gamit ang isang plastic bag. Nagkita sina Franco, Gabe, Michael at Marquez. Nagkaroon sila ng pagtatalo dahil sa hindi pagbayad ni Irina at sinabi ni Michael sa kanila ang tungkol sa mga ahente na nakita niya na nangangahulugang kailangan nilang kumilos ng maayos. Sa sandaling iyon ay nakita nila ang kotse ni Russell na tumama sa pader at nagmamadaling tingnan siya habang umaalis ang pangalawang sasakyan. Nakita nila si Russell na may suot na bag at nagtamo ng matitinding sugat, ibig sabihin wala na siyang mahabang oras. Pinigilan ni Marcus ang galit na si Gabe habang binaril ni Michael si Russell upang wakasan ang kanyang pagdurusa. Sinubukan ni Michael na tawagan si Irina sa pamamagitan ng telepono ng kanyang kapatid na babae at ina ni Felix na si Elena, ngunit ang parehong babae ay tumangging sumagot. Samantala, pinapanood ni Allen at ng kanyang partner na si Detective Trina ang footage ng pagnanakaw at masasabi nilang may pagsasanay sa hukbo ang ilan sa mga magnanakaw. Sa umaga, tinatalakay ng grupo kung paano gagawin ang susunod na trabaho na isang heist sa Department of Homeland Security. Kakailanganin nila ng hindi bababa sa 10 minuto na imposible dahil ang pulis ay dumarating ng 3 minuto. May ideya si Franco, magagawa nila ang 999. Ito ay kaakibat ng pagpatay sa isang pulis na magpapadala sa lahat ng pulis sa lokasyon ng insidente. Hindi gusto ni Marcus ang ideya na pumatay ng kapwa-opisyal, ngunit masaya si Franco na gawin ito. Sa huli, sumasang-ayon sila na ito lang ang kanilang pagpipilian. Nang maglaon, tinawagan sina Marcus at Chris sa isang eksena ng pagpatay kung saan ang isang kotse ay nasusunog at 3 ulo ang natagpuan sa ibabaw ng isa pang sasakyan. Naroon din si Franco at tinatrato si Chris na parang rookie, kaya pinatunayan ni Chris na mali siya sa pamamagitan ng pagsasalin ng mga salita sa salamin. Pagkatapos ay pumunta siya upang tanungin ang ilang miyembro ng gang para lamang insultuhin siya ni Luis at subukang atakihin siya. Inarangan siya ni Chris at inaresto, dahilan para pumunta ang iba pang mga pulis para sa natitirang bahagi ng gang. Galit na galit, hinila ni Marcus si Chris sa isang tabi at pinagalitan siya sa mga bagay na komplikado. Maya-maya, dinala ni Elena si Felix sa bahay ni Michael para sa isang pinahihintulutang pagbisita. Late na sila at alam ni Michael na si Irina ang nasa likod nito. Kinabukasan, ibinaba ni Michael si Felix kay Irina at ginamit ang pagkakataong sigawan siya sa pagpatay kay Russell. Hindi naabala dito si Irina at pinaalalahanan siyang gawin ang kanyang trabaho. Sunod na nagkita ang grupo sa isang sauna, sinabi ni Marcus sa kanila na dapat ay si Chris ang kanilang biktima dahil ililipat ni Allen ang buong departamento para sa kanyang pamangkin. Pag-uwi nila, inamin ni Gabe na hindi niya gusto ang ideya na patayin ng isang random na lalaki na walang masamang ginagawa at nagmamakaawa na baguhin ang plano. Natigilan si Michael at sinabing wala silang pagpipilian bago itulak si Gabe palabas ng kanyang sasakyan. Kinabukasan, nakipagkita si Allen sa isang tao sa bar. Sinuhulan niya siya ng pera at nalaman na ang isang nagtatrabahong babae na nagngangalang Leia na gumagamit ng ipinagbabawal na naging dahilan upang magbahagi siya ng isang lihim, ang kanyang kasintahan ay nakagawa ng isang pagnanakaw sa bangko. Samantala, pumasok sina Marcus at Chris sa teritoryo ng gang. Habang nakikipag-usap si Marcus sa ilang lokal upang mangalap ng impormasyon, sinubukan ni Chris na pag-alitan ng 2 kabataan na miyembro ng gang para sa kanilang pamumuhay na sinasabi sa kanila na bumalik sa paaralan. Pagkatapos, lihim nilang sinusundan ng isang kriminal na kilala bilang Termite, ang pangunahing sospek sa likod ng pagpatay. Pinapanood nila siyang nagpapanggap na nagdadala ng isang sanggol at inilalagay ang mga ilegal na pulbos upang ilipat ito gamit ang isang karwahe ng sanggol at itinago ito sa isang kotse upang itaboy. Makalipas ang ilang sandali, nagtipon si Chris ng isang pangkat ng mga pulis upang hanapin ang apartment ni Termite. Bago sila makapasok, pinaputukan sila ni Termite mula sa bintana, kaya gumanti ang mga opisyal bago umakyat sa hagdan. Sa sandaling masira nila ang pinto, muling pinaputukan sila ni Termite bago tumakbo sa isa pang silid upang maiwasan ang pagbaril pabalik.
Habang mas maraming pulis ang nakapaligid sa gusali, hinanap ng team ang apartment at nakita ang sanggol ni Termite sa isang kama. Pagkatapos ay binuksan nila ang aparador at nakakita ng isang butas sa dingding na nagdadala sa kanila sa kalapit na apartment kung saan itinatago ni Termite ang lahat ng kanyang mga security camera at mga ilegal na produkto. Wala siya sa paligid kaya bumaba ang team kung saan binaril muli sila ni Termite bago tumakbo palayo. Sinimulan habulin ng mga pulis si Termite ngunit habang tumatakbo sila sa mga lansangan, pinaputukan sila ng ibang miyembro ng gang tulad ni Luis para tulungan ang kanilang kaibigan. Ito ay nagpapahintulot kay Termite na magtago sa isang kotse at magpaputok din. Naganap ang putukan sa lugar habang nababasag ang mga bintana ng sasakyan sa buong lugar. Nagagawa ng ilang pulis na pilitin ang ilang miyembro ng gang na tumakbo kaya hinabol nila sila habang patuloy na nakikipagpalitan ng putok sina Chris at Marcus kay Termite. Biglang inihagis ni Termite ang baril niya na walang bala kaya lumabas si Chris mula sa pagtatago, ngunit ito ay isang panlilinlang mula kay Termite na may pangalawang baril. Mabilis na nabaril si Chris at nakatakas si Termite. Tumakbo si Marcus para tingnan si Chris na maayos lang ang pakiramdam dahil sa bulletproof vest. Pagkatapos, hinabol ni Marcus si Termite na wala ng maraming oras nang maipit siya sa isang bakod. Nang bumuti na ang pakiramdam ni Chris, nagsimulang kumilos din si Chris at nakita niya sina Marcus at Termite na nag-aaway dahil sa baril. Naghintay si Chris ng tamang panahon at binaril si Termite sa ulo. Pagkatapos ay binaril muli ni Marcus si Termite dahil sa pagkadismaya. Ang pagkamatay ni Termite ay nagdulot ng kaguluhan sa bayan, kaya mas maraming pulis ang kailangang dumating at arestuhin ng isang grupo ng mga miyembro ng gang. Samantala, si Michael ay nasa isang restaurant kasama si Irina, umaasang makikita si Felix. Gayunpaman, sinabi ni Irina na hindi darating si Felix at ibinigay kay Michael ang kanyang telepono. Sina Elena at Felix ay nasa beach ng Tel Aviv at halos hindi sila nakausap ni Michael bago matapos ang tawag. Sinadya ito ni Irina para ipaalala sa kanya kung sino ang may kontrol. Binibigyan niya siya ng mahahalagang detalye tungkol sa gusali ng Department of Homeland Security at binanggit na mayroon silang 24 na oras para tapusin ang trabaho. Depende sa kung gaano kahusay ang trabaho ang siyang magdidikta kung gaano katagal mawawala si Felix sa bakasyon. Samantala, labis na nanlumo si Gabe sa pagkamatay ng kanyang kapatid na patuloy niyang pinapalala ang kanyang pagkagumon sa ipinagbabawal habang kasama si Leah. Maya-maya ay dumating sina Chris at Marcus sa club kasama ang ibang mga opisyal nang bigla silang nilapitan ni Gabe na humiling na kausapin si Marcus. Sa una ay nakikipaglaro si Marcus at dinadala siya sa labas, ngunit pagkatapos ay galit na galit niyang itinulak si Gabe pababa ng ilang hakbang at sinuntok siya habang pinapagalitan siya sa paglapit sa kanya sa harap ng ibang mga pulis. Sinubukan ni Gabe na magreklamo muli tungkol sa plano, naaalala ang dating Marcus na dati niyang nakatrabaho at itinuro na hindi siya papatay ng isang inosenteng pulis. Galit na galit sa narinig na katotohanan, kaya paulit-ulit siyang sinuntok ni Marcus. Sa sandaling iyon ay lumabas ang naghihinalang si Chris at isa pang pulis kaya tinanong ni Gabe kung siya iyon, ngunit pinilit siya ni Marcus na umalis. Nang humingi ng paliwanag si Chris, sinabi ni Marcus na ito ay isang source lamang upang makakuha ng impormasyon. Samantala, sinundan ni Allen ang intel para hanapin ang bahay ni Leah at tinikman din ang ilang pulbos na nakita niya doon. Ang mga fingerprint ay nagpapahintulot sa kanila na mahanap si Gabe sa system. Nalaman na siya ay isang pulis sa loob ng 3 taon bago siya na-dismiss dahil sa kaduda-dudang pagbaril. Nang maglaon ay nag-set up si Allen ng isang peking dealer upang mahuli si Leah kapag sinubukan niyang bumili ng higit pang mga ipinagbabawal. Dinala siya nito sa kanyang sasakyan at inubos ang kanyang pulbos hanggang sa magbahagi si Leah ng impormasyon tungkol kay Gabe. Maya-maya ay sinundan ni Gabe si Trina na naabutan siyang pumarada sa bahay ni Chris. Ipinaalam niya ito kay Allen at agad siyang tumawag para sa backup. Nang marinig ang mga sirena ng pulis, tumalon si Gabe sa isang bakod upang makatakas. Si Allen ay nagmamadaling tingnan si Chris at ang kanyang pamilya na ipinakita sa kanila ang isang larawan ni Gabe upang makita kung kilala nila siya. Sa sandaling iyon ay tumatawag si Allen na may higit pang impormasyon. Si Gabe ay may kapatid na tinatawag na Russell na nagtrabaho sa isang taong nagngangalang Michael bilang mga pribadong kontratista ng militar. Pinaghihinalaan sila ng arms smuggling kasama ang Russian Mafia ngunit ibinaba ang kaso matapos mawala ang 4 na testigo. Ang arms smuggling ay nag-uugnay sa mga lalaki kay Irina at gusto ng kapitan ni Allen na sundan siya. Maya-maya ay tinawagan ni Franco si Michael para hilingin sa kanya na gawin ang nararapat para kay Gabe dahil siya ay nasa ilalim ng pagbabantay ng mga pulis. Ilang sandali pa, si Gabe ay nagtatago sa isang hotel at nakatanggap ng larawan ni Leah na sugatan at nakagapos.
Tinawagan niya ang numero at natuklasang inagaw siya ni Michael. Nagbanta si Michael na papatayin si Leah kapag hindi agad umalis si Gabe sa lugar na ito. Sa sandaling ang isang takot na si Gabe ay nangako na aalis sa bayan, ibinaba ni Michael ang telepono at itinapon ang telepono sa banyo bago umalis. Kinabukasan, nalaman ni Allen mula kay Trina at sa iba pang mga pulis na nawala si Gabe. Ilang araw na ring wala si Michael sa kanyang apartment at tinanggihan ng mga korte ang kanilang warrant para sa pagsubaybay laban kay Irina. Naging sanhi ito ng pagkainis niya sa kanila na humihingi ng mas mahusay na mga resulta. Maya-maya ay naghintay sina Franco at Michael sa isang van sa labas ng mga tanggapan ng Homeland Security. Samantala, dinala ni Marcus si Chris sa isang abandonadong gusali para makipagkita sa isang impormante. Madilim talaga ang lugar at nang subukan ni Chris na maghanap sa isang kwarto, nawala sa paningin niya si Marcus. Hinanap ni Chris ang kanyang kapartner kasabay ng pagpasok ni Luis sa gusali na may dalang baril. Sa isa pang silid, si Marcus ay nakaramdam ng pagkakasala. Habang patuloy na naghahanap si Chris at biglang nahanap si Gabe, na sinubukang ipaliwanag ang plano ngunit patuloy siyang sinisigawan ni Chris na ibaba ang baril. Sa sandaling iyon ay nahanap sila ni Luis at binalaan ni Gabe si Chris na lumayo upang magtago kaagad bago nagpaputok si Luis. Pagkatapos magpaputok ng isang grupo ng mga bala, nakatakas si Luis sa pamamagitan ng pagtalon sa isang bintana. Lumabas si Chris at natuklasang nabaril si Gabe sa leeg, kaya tumawag siya ng backup bago sumigaw para makuha ang atensyon ni Marcus. Maya-maya ay dumating si Marcus at napagtanto kung ano ang nangyari, kaya inihanda niya ang kanyang baril upang patayin silang dalawa. Nakita ito ni Gabe at nagpaputok din, dahilan upang magkasabay na magbarilan sina Marcus at Gabe. Nagpaputok si Chris para tapusin din si Gabe at tinignan si Marcus na wala nang masyadong oras. Pagkatapos ay tumawag muli si Chris sa istasyon na nag-aanonsyo ng 999. Di nagtagal, narinig ni na Michael at Franco ang 999 sa scanner ng pulisya at nagpatuloy sa plano. Inilipat nila ang van sa pasukan at binaril ang gwardya sa sandaling sinubukan niyang pigilan sila. Pagkatapos ay itinali nila siya sa rehas at pumasok sa loob salamat sa password na sinabi sa kanila ni Irina. Nagpatuloy ang dalawa sa bintana, pinatumba ang dalawa pang gwardya gamit ang mga bala ng electric shotgun. Itinali rin nila ang mga lalaking ito at naghanda pa ng ilang pampasabog. Samantala, nalaman ni Allen na tumawag si Chris na may 999 at sa tingin niya ay nasa panganib siya, kaya pinakilos niya ang buong istasyon at nagmaneho na parang baliw papunta sa eksena. Sa kalaunan, nakatanggap siya ng tawag tungkol sa pagnanakaw sa home security, ngunit sa palagay niya ay si Chris ang kanyang prioridad at patuloy na nagmamaneho na parang baliw na tinatamaan din ng iba pang mga kotse sa proseso. Dahil patuloy na dumarating ang tawag, nagpadala si Allen ng isang maliit na koponan sa pagnanakaw. Bumalik kina Michael at Franco, inilagay nila ang mga pampasabog sa mga katawan ng gwardya at ginamit ang mga ito bilang mga kalasag upang makagalaw sila sa gusali. Nakita sila ng ibang mga gwardya ngunit hindi sila makareact dahil isang bala lang at maaaring mag-trigger ng mga pampasabog. Pinipilit ng dalawa ang iba pang gwardya na makipagtulungan at para patunayan na seryoso sila, pinasabog nila ang isang paa ng kanilang mga hostage. Dahil sa takot, ipinaliwanag ng isang gwardya na hindi sila makakatulong dahil ang vault ay nasa time lock na hindi nila ma-override. Nagpa siya ang dalawa na gumamit ng mga pampasabog sa pinto at pinamamahala ang makapasok sa loob. Habang binubuksan ni Michael ang safe gamit ang isang blowtorch, narinig ni Franco sa radyo na may ipinapadala na tawag para sa kanila. Ibig sabihin mayroon silang 7 minuto para tapusin ito. Sa kabutihang palad ay mabilis na bumukas ang safe at nakuha ng dalawa ang kanilang kailangan bago nagmadaling lumabas ng gusali kasama ang kanilang mga hostage. Dumating ang SWAT team at pinapanood nila kung paano sumakay sina Michael at Franco sa van, naghihintay hanggang sa magmaneho sila palayo sa mga gwardya na may mga pampasabog para magpaputok. Pareho silang nasugatan ng mga bala ngunit nagawa pa rin nilang makatakas. Bilang cover, tinawagan ni Franco ang kanyang amo at sinabing narinig niya ang tungkol sa 999 kaya malapit na siya. Sa abandonadong gusali, dumating ang isang helicopter upang dalhin si Marcus sa ospital. Pagkatapos makabangga ng mas maraming sasakyan gamit ang kanyang sariling sasakyan, dumating si Allen at agad na tinignan ang kanyang pamangkin. Narinig niya ang buong kwento at nalaman niyang pinalibutan si Luis ng isang SWAT team. Ibinahagi din ni Chris na nakita niya si Gabe sa bar ilang araw na ang nakakaraan. Hindi nagtagal ay dumating si Franco upang tumulong sa pagsisiyasat at napansin ni Allen na siya ay nahihirapang maglakad, kaya naghinala siya.
Sa gabi, nakipagkita si Michael kay Irina at ibinigay sa kanya ang ninakaw na kahon na binuksan niya gamit ang isang ninakaw na susi mula sa bangko. Pagkatapos ay hiniling ni Michael na makita ang kanyang anak at sinigawan siya na naging sanhi ng pagkilos ng kanyang mga bantay. Agad niyang sinuntok ang isang lalaki at tinignan ang sasakyan, ngunit nalaman niya na wala itong laman. Dumating ang isa pang gwardya upang patumbahin siya at pagkaraang tapakan ang kanyang kamay, nagpaputok ng baril ang lalaki malapit sa kanyang tainga na pansamantalang nabingi siya. Inamin ni Irina na gusto niyang patayin si Michael, ngunit hindi siya mapapatawad ni Elena at Felix. Hiniling niya sa kanya na kunin ang pera at umalis, na nagbabawal sa kanya na makita muli si Felix. Nagdala si Michael ng regalo para sa batang lalaki, kaya pumayag si Irina na ibigay ito kay Felix bilang isang huling paalam na regalo mula sa kanyang ama. Pagkatapos niyang umalis kasama ang kanyang mga tauhan, inactivate ni Michael ang huling pampasabog na lumabas na nakatago sa laruan at nagpasabog ng sasakyan ni Irina. Habang siya ay nagmamaneho, siya ay dumaan sa nasusunog na kotse upang suriin ang lahat ay patay na. Sa ospital, isang kapwa pulis ang nagsabi kay Chris na si Luis ay pinatay ng SWAT. Pumunta si Chris sa morgue para tingnan ang mga gamit ni Luis at nakahanap ng isang note na may address ng abandonadong gusali at isang oras na nagsasabing nandoon si Luis para patayin si Chris. Ilang sandali pa ay hinila si Michael ng isang pulis, ngunit si Franco lang pala ito. Kinumpirma ni Michael na sa wakas ay binayaran sila ni Irina at ipinaliwanag ni Franco na buhay si Marquez, ngunit ipinangako niyang papatayin siya tulad ng pagpatay niya kay Lea. Biglang inilabas ni Franco ang kanyang baril at binaril si Michael ng 3 beses, pinatay siya at kinuha ang lahat ng pera para sa kanyang sarili. Kinabukasan, pumunta si Chris sa kapitbahayan ng gang at nagtanong sa paligid upang malaman na nakitang nakikipag-usap si Marcus kay Luis noong araw na binaril siya. Pagkatapos ay pinuntahan ni Chris si Allen at naisip na si Marcus ang nagtakda sa kanya upang patayin siya. Pumayag naman si Allen pero kulang sila ng pruweba kaya wala silang masyadong magagawa. Nang maglaon ay tumatawag si Allen na nagsasabing natagpuan na nila ang katawan ni Lea at sinabi niya kay Chris na ibinahagi ang kanyang bagong teorya. Ang pang-apat na tao ay isang tiwaling pulis na nag-aalis ng ebidensya. Sunod na tinawagan ni Allen si Trina at pina-check ang mga record para makita kung sinong opisyal ang nakakita sa bangkay ni Lea. Samantala, binisita ni Chris ang isang walang malay na si Marcus sa ospital para lang insultuhin siya. Sa sandaling iyon ay pumasok si Franco at sinabi kay Chris na kailangan pa rin nila ng buong pahayag sa presinto. Pumasok ang dalawa sa elevator at si Chris ay nakatanggap ng tawag mula kay Allen na nagsabi sa kanya na maruming pulis si Franco. Nagpanggap si Chris na asawa niya ito at mabilis na ibinaba ang tawag. Nang makarating sila sa parking lot, naghiwalay sila para makasakay sa kanilang mga sasakyan. Pagkapasok ni Franco, nakita niya ang isang kurbata na nakasabit sa salamin at si Allen sa backseat. Hinugot ng dalawang lalaki ang kanilang mga baril at sabay na bumaril. Kaagad na namatay si Franco at si Allen ay nasugatan ng husto. Narinig ni Chris ang putok ng baril at tumawag habang si Allen ay humihit-hit ng sigarilyo. Nagtatapos ang pelikula habang nakaupo si Allen sa likod ng sasakyan, tinapos ang huling tiwaling pulis sa kanilang puwersa. Mag-subscribe para sa higit pang mga video na tulad nito, i-on ang notification at mag-iwan ng like para matulungan ang aming channel. Salamat sa panunood.